Alright, this day is another day and another ulam na naman ng ating aatupagin. Lagi natin problema kung anong ating pang ulam araw-araw. So, nag-decide ako na mag-try ng fried chicken feet. Okay, kasi karamihan, di ba? Karamihan sa atin is ginagawa lagi natin is adobo, inaadobo na adobong normal, adobong spicy, so ganon. So ang gagawin natin ngayon is crispy fried chicken feet ng manok, so tiil ng manok. So ayan ang gagawin natin. So hihimas-himasin muna natin yan. So kung napapansin nyo, meron pa yung mga meron pa yan, nabili ko kasi is hindi pa natadtad ng paano ko ba masabi yun, hindi pa natanggalan ng tiil, hindi pa natanggalan ng kuko ng manok. So, ang nangyari is, linisin ko muna siya ng asin, nilagyan ko na siya ng baking soda para matanggal ang lansa. So, ganyan na ako kaarte maglinis, guys. Binababad ko muna yan ng matagal. So, pero ngayon, ginagawa ko lang is fast forward para kasi baka matapos tayo ng ilang oras. No? So, matagal ko talaga siyang pinipre as in matagal. So, pagtapos ko siya lagyan ng asin, nilagyan ko siya ng baking soda pero hindi ko pa binabanlawan. So, ganyan na ginagawa ko. Tagal ko niyang ginagawa. So, isa-isang kamay. Sinusure ko na bawat gilid, bawat singit-singit ng kanyang paa is nililinis ko. So, ganyan kalaki, guys. Grabe, ang laki. Ang ganda ng nabili kong manok. Talagang fresh na fresh. Tapos, sa manukan lang talaga ako bumibili, guys. Sa Magnolia lang ako bumibili ng paa ng manok. And then, ayan, nililinis ko na. So, tapos na. Umabot na tayo ng ganun lahat-lahat. Unang banlaw natin yan. So, kung nakita nyo, meron pa yung mga dilaw-dilaw. Ang iba is mancha niya, yung iba oo, meron pang balat. Pero huwag kayong mag-alala, guys. Mamaya na natin yan gagawin. Hindi natin siya kailangan i-manicure, no? Hindi natin siya kailangan i-puts pa ngayon. Kasi, basta tagdalan nyo lang. I-puts pa, i-scrub nyo lang siya. Pero yung paglinis ng kuko is hayaan nyo. Kasi tatanggalin natin yan sabay-sabay mamaya sa pagtanggal natin ng buto. Okay, tatanggalin natin ng buto yan, guys. Tingnan nyo mamaya. Hindi ko na mapakita pala pagtanggal ng buto. Pero mapakita ko sa inyo yung end ng pagtanggal ng buto. So, napagod ako, grabe. So, ayan, prepare na tayo ngayon, ng tubig. At saka, guys, banlawan nyo hanggat maaari. Kung 10 times banlawan nyo hanggat maaari, malinaw na ang tubig. So, ayan, handa natin ang ating kalan at ang ating kawali na pagkukuluan. So, ayan lang ang aking malaking kawali paglagyan para pakuluan natin siya. So, lagyan ko ng bay leaves, ng cinnamon stick, ng lemongrass, bawang, luya, and ginger powder, and 7 spices. So, ayan, para tuluyang mawala ang kanyang lansa at yung aroma nakakapit sa kanyang sa kanya. Sa paa. So ayun, enjoy tayo, guys. So nakita niyo naghubas na ang tubig. Naghubas na, nagtuyo na ang tubig. So nag-stop tayo, pinalamig natin ng konti. At habang pinapalamig natin is nagtimpla na tayo ng ating butter. So nagprepare na tayo ng butter. Hindi ko na pinatay sa inyo, guys, pero nilagyan ko yun ng harina. Okay, tapos crispy fry. Okay, ito nilagyan ko siya ng harina at saka nilagyan ko rin siya ng anong tawag noon, cornstarch. So pampalasa, asin, paminta. So ganun. So ayan, nakikita ninyo is matamlay na sila lahat. Tinanggalan ko sila ng kuko, tinanggalan sila ng buto. So ayan ang buto nakikita ninyo. So malinis na siya, guys. As in hagatin nyo na lang siya. So iniwan ko yung yung tuhod niya. Tuhod ba yun? Basta yung ganun yung legs niya iniwan ko para kahit paano may hawakan, no. So nakikita nyo ginamit ko lang dito is coconut oil. Yan. Kasi ang coconut oil lang ako nagtitiwala at yan is halal na oil. So, ayun, ayokong manigay sa mga mga oil sa tindahan na, alam mo may uso ngayon yung mga bote-bote, di ba? Pero hindi ako may bigyan, no? Mas gusto ko yung coconut oil. Binili ko rin, guys, sa Shopee. Yan. So, ayan, sinasawsaw ko siya na ngayon sa ginawa kong powder. Mixed powder na yan, guys. Ang aking dry ingredients mix na yan, nilagyan ko siya pampalasa para katapano yung unang coat niya is malasa na bago natin ilagay sa butter na may pampalasa rin. Pero bago natin lagyan ng ganun is may pampalasa na rin ang ating mga paa ng manok ng panahon na ating pinakuluan. So ayan, nilagay ko na siya, prepare ko na lahat habang inaantay natin na uminit ang ulo ko. Uminit ang mantika na nakalagay sa kawaling iyan. So ayan, nalagyan na natin kasi excited na ako. Alam mo, sa totoo lang habang ginagawa, ang sarap-sarap, nagugutom ako. Dati kapag nagluluto ako, wala akong gana kumain kasi ang lulutuin mo, gusto ng mga bata is mga meat, yung ganun, chicken, beef. Ay, nasasawa talaga ako. So, ayan, pero pag buto-buto, asahan mo, leeg ng chicken, pakpak ng chicken, paa ng chicken, yan ang gusto ko, siya mga gulay-gulay, no? And then, so, ayan, nalagyan na natin. O, diba?
Kailangan maging crunchy yan guys. Ang ganda ng pagkakaluto. So hindi natin alam, depende siguro sa lakas ng apoy ninyo. Pero mas maganda lutuin nyo siya sa mahinang apoy. Pag alam nyo medyo nag-brown brown na siya, balik ka rin ninyo. Kasi para maluto pa siya ng gusto. No? Pero napakalambot na yan. Bago ko pa siya tanggalin sa pinakuluan ko at tanggalan ng buto. Kasi mahirap magtanggal ng buto guys. Lalo kung matigas yan. Alam nyo naman ng chicken feet, di ba? So, ayun, palambutin nyo ng gusto. Yung alam nyo matanggal na talaga yung buto niya. Pero syempre, ingat na huwag siya nung sobrang lambot. May sumobra naman ng lambot yung laman ng paa ng manok, 'di ba? Ang hirap naman nun. Baka mahirapan kayo mawala yung laman, kumbaga, maiwan talagang buto. So sayang din. So yung sakto lang na malambot talaga. As in malambot. Basta guys, napaka-tender. Napakalambot nito. So yung nag-brown na siya, nag-golden brown na siya, kaya inad natin another one. Okay. Habang tumalsik. Aray, grabe. Natansikan ako noon. So nakita natin na naluto na siya. So, ilagay na natin doon para madrain na ang kanyang mantika. Kita niyo naman kung gaano kaganda ang coconut oil gamitin, guys. Hindi siya nangingitim. Alam niyo, pagtapos ko siyang gamitin, sa dinami-dami ng paa ng manok na aking pinirito, ganyan pa rin ang kulay niya, hindi siya nagbago. So, napakaganda, talagang malinis siya, no? So, ako, ginagarantid ko, bilihin nyo. Sa totoo lang, napakaganda, napakamura pa at napakasit gamitin. Na alam nyong malinis talaga mula sa coconut oil. Okay. So, ayun, tapusin natin to lahat-lahat hanggang matapos. So, magka-fast forward na tayo. Pinakita ko lang sa inyo kung paano ko siya gawin. So, para magkaroon kayo na idea, pwede nyo rin siyang gawin, no? Kasi napakasarap nito na grabe. Pwede pampulutan. Pag may bisita kayo, pwede nyo ilagay pang snack ninyo. Habang sinasawsaw nyo sa sweet sauce. Yan, pwede kayo magsasaw ng sweet sauce. Pwedeng suka lang. So, gano'n. Kasi, ayun ang ginawa ko. So, ayan nga pala yung mga time na yan. Nung natapos yan, naghatid na rin pala ako. Pinahatiran ko na rin ang mama ko niyaan. Kasi sabi ng mama ko kinabukasan, ay before that morning, sabi niya gusto ko kumain ng panang manok. So, gusto ko ng panang manok. So, ayan ang ginawa namin, no, 'di ba? Nagbigay pa talaga ng time effort ang aking third son na gumawa ng pipino at nag-design pa siya ng gano'n. So, ayan ang panang manok, guys. So, 'di ba? Tingnan niyo yung itsura niya, golden brown niya. And then ayan, napakalambot niyan. 'Di ba? At ayan ang aking sweet sauce at meron akong suka doon, nakikita ninyo na spicy. So, tikman na natin. Grabe. Ang sarap. Grabe. Ang lambot-lambot niya. So, mag-i-enjoy kayo, guys. Napakasarap. Hindi kayo magsasawa dito. At ito, pwede nyo gawin is, gumawa kayo na marami. Pag may leftover kayo, lagay nyo sa rep. Kinabukasan, iprito nyo uli. Mas masarap ang mangyayari sa kanya. Mas masarap, mas malasa. So, gupitin nyo lang yung part ng gitna para medyo mag-open. At iprito nyo uli. Sobrang crunchy niya. Lahat makakain ninyo, guys. Promise. Magki-thank you kayo sa akin later pag ginawa nyo yun. So, yun lang mga idea, tips na binibigay ko sa inyo. Pero ang recipes, hindi ko pa binibigay. Sino lang mag-request ng recipe is soon is ibibigay ko rin, guys, ha. So, ayan, napakasarap niya, guys. Tingnan nyo naman, ka na. Yung mga may shot puno. Hindi si Ate Jam lagi nagsishot puno, no. Nagtatry lang ako ng one shot. And only red wine ang aking iniinom at soju. So, ayun. Good luck sa inyo and thank you very much for watching. Maraming salamat sa pagtitiis, pagtsatsaga sa panonood ang aking video ito. Enjoy!